Matagumpay na nagsagawa ng mock parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Live mula sa Lanao del Sur, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang mock elections dyan? Maricel, katatapos lamang ng ginawang mock elections kaninang umaga para nga sa kauna-unahang parliamentary elections dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa darating na October 13 at personal pa itong inobserbahan ng mga opisyal ng COMELEC sa pangunguna ni Chairman George Garcia. 50 botante ang inilaan ng COMELEC sa kada presintong sumalang sa mock elections ngayong araw. Mula sa mismong pagboto, pagbilang ng boto at transmisyon ng resulta ay ginawa ng poll body para maging pamilyar yung mga botante sa botohan sa Oktubre. 4 na polling precincts ang napili sa Lanao del Sur. Tig-2 eskwelahan yan mula sa bayan ng Butig at Marawi City kung saan nagkaroon noon ng mga insidente ng karahasan sa halalan. Pero kanina, mapayapa at mabilis lang ang naging botohan. 2 lang din kasi ang nakatakdang markahan ng mga botante. Isa para sa pipiliin nilang political party habang isa naman sa kanilang parliamentary district. Ang kaibahan lang, may larawan ng kandidato o logo ng political party ang balota. Nilagyan din dito ng option na none of the above kung walang napupusuan ng botante. Sa ngayon, 73 seats lamang ang nakatakdang punuin para sa BARM Parliament. Nawala yung 7 distrito sa Sulu dahil inalis na sila sa BARM. Paliwanag ng COMELEC, paghahati-hatian ng 40 seats ng lahat ng regional party na makakakuha ng 4% ng mga boto. 25 naman ang para sa natitirang parliamentary districts habang yung 8 sectoral representatives ay hindi mo nakasama sa pagbobotohan ngayong taon. Sa kabila niyan, aminado ang BARM government na hindi pa masyadong alam ng kanilang mga kababayan kung ano nga ba itong eleksyong ito. Narito ang pahayag ni na Interim Chief Minister ng BARM na si Abdullah Makakuha at COMELEC Chairman George Garcia. The challenge, baka hindi masyado maintindihan ng mga botante natin yung anong bubutuhan. Baka ang treat nila sa situation, vote na ito o di kay election na ito is parang plebiscito. Number 3, di ba kagagaling lang tayo sa election? Baka sabi ng tao, bakit election ng election? Kasi kung COMELEC lang, napakahirap marating ang pinakamalayong barangay dito sa Bangsamoro. Kung magsasama-sama ang lahat, pwede nating mabigyan ng impormasyon ng lahat kung ano ang kabutihan ng isang parliamentary election, kung bakit importante ang Bangsamoro parliamentary election na yan. Maricel, bukod dito sa Lanao del Sur, nagkaroon din ng mock election sa Tawi-Tawi. At sabi nga ng COMELEC, naging matagumpay naman itong ginawa nilang mock elections matapos matransmit din lahat ng mga resulta sa main office ng poll body dyan sa Maynila. At matapos nito, nakatakdang magsagawa ulit ng panibagong mock elections dyan naman sa Basilan at sa mga Maguindanao provinces. Maricel. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.